Mayong buntag, mayong hapon, mayong udto o mayong gabi sa atong tanan. And nanapunta sa another episode sa atong podcast, Kahal Podcast, no? Masa ka na siya? Episode 8 na rin, no? 8, 9 ba? Ay, 7 man tula si Elder Yuriel. Oh. 8 na ni, 8 na ni. And karon, speaking of Elder, muling guest day karon. Muna siya mo ang elder yun sa Kahal nga amo ang congregation. So, let's all welcome si Elder Nico Hanubas. Hallelujah. So, Elder ka ng kung ni ginagway nga kamustahan lang po der ba kay sa nilabay nga pista der muraog wag kita nakakaon ato no kay gabig ulan-ulan na to Wala na kayo mamat. Oh, mo gyud. No. Ulan-ulan ito siya. ulan nga. Kamusta ra pud mo ato der sa pista der? Okay ra gyapon ang ato ang pagpahigayon sa to ang pista diri sa Pagawan. Oo. So gipanalanginan gyapon ta ni Abayawi nga ato ang makaigsuonan katong mga dugay-dugay na nga wala katambong sa pista, nakatambong gid sila tungod sa ato apong mga aghat ngadto kanila nga diin sila mutambong sa kapistahan nga gipahigayon nga iya gyud sa ato ang Creator. Hallelujah. Hallelujah. So, kuha na, okay lang ang setup niyo dito der. Wala ray kakulian, wala ray mga basikunsa nga mga di maayong mga pangitabo ba? So far sa tuag yung mga pag-obserbar sa tuang kapistahan, so linaw gyud ang ato ang kuha nato pagpahigayon sa kapistahan sa tuang langit ng Amahan. Gumikan po na sa mga panalangin sa tuang Creator nga si Abayawi. Ang kato Brother Ben, ang kakulian na ato Brother Ben kay wala mi kabisita ni Dandan. Nag-ihaw man sila atong karniro. Saya kay sayang. Wala mi ka ato ni Dandan na si Taloy serious ag paibog sa mo, serious sin picture nga. Picture. Sigsen og mga paklay ba. Sayang kay ba? Sayang kay to. Intended na plano di ba unta ato kay like mo to sila sa Pahiron, di ba? Tas dito ta mag-uban og Shabbat. Pero gilang importante mo yung nakatapok gyapon, nakasimba gyapon, di ba Elder? So yapon ang goal ba? Pasalamat kay punta nga Abayawi ana nga although nga ato ang makaigsunan dito sa Pahiron nagkatapok gyapon. So bisan pa og sa atong kagamay mao ra gid ang ato agyong mahimaya ang ato ang maggahom. So kay namanggoy gingon sa balang kasulatan diya sa Mateo 18:20 nga kung tulo or duha nga magkatapok pinasikid siya ngalan so ana siya taliwala. Oh, hallelujah. Tas ang connection man di ba der kay atong nakastorya si Rabbi Yeshua atong Samaritanhon nga babae. Ayang ingon nga mabot ang panahon nga naider sa Jerusalem o bisag asa nga lugar mo magtapok kang mangyawi di ba? So ang pasabot ato ni Rabbi nga bisag asa ka mabutang, bisag asa ka ma-place ang imong pagdaig is dapat evident kyapon ba? Correct yun na siya, Brother Ben. So karon naay mga pangutana nga atong gusto i-address no. Wala ni mga butang ba nga surface level. Nga mga pangutana kay Amot lang kay sa pagbasa na ko na mura di mo ka lisod sa internalize. si Joy. Bagay lang hatag advance. So kay impromptu kay basin ba no? Mawalas passing ba. So ako good kanilaging gusto na taguan ba na tay mga concrete nga mga pangutana. So naguan ko tanaw ko mga YouTube nga video. Pero before tana mo mo padayon gusto lang po ko mo singit nga kani manggong silang kani pud si para sa mga nakabalo si dari sa kuan pud sa Kahal. Kani si Elder pud busy pag na siya sa radio broadcasting. So muna siya nga ang always niya ginakuan nagya pa na sa sa atong page basta mag-live karon lately mo nagwala siya kay na busy ang mag-assist sa live pero nadira gid sa Kahal nga always good dira gid nga side always good gi-explain ni Elder ang why kaning nga name ang tinuod ug mga inana so kani pod lahi po sa podcast nga style kay ato amo pong gustuhan ni pod gusto na mo ipakita pod sa
mga katawan pud ang way of living day sa mga followers ni Abayawe ug ni Rabbi Yeshua. So Hallelujah. muna siya among pinaka goal ani nga inani ang way of living sa mga again nagbalik ako pero inani ang living way of living sa mga followers. So moto siya before ta mo padayon. So, na-clarify. Oo. So, kung muna atong nasagap nga mga na elder. Kay, good. Atong ako nakita nga video ba kay, murag na ni question nga ano daw, nga ang nature sa makagahom, nga usa ka maluluyon, isa ka mahigugmaon, nganong masuko man siya, nganong mo dapat man siya murag pagkastigo sa mga nasod, ana ba? O ilang i-question sa mga tao nga dili gyud na siya dili gyud siya loving nga makagahom. So ang pangutana goes ngani nga unsa na to pagsabot sa kasko ni Amang Yahweh diya sa balang kasulatan nga dili nato siya mapareho sa kasko sa tao o para dili nato isalikway ang iyang himpit nga gugma. So nindot kayo siya nga pangutana Brother Ben. Kay daghan sad ang mga katawhan nga nag-interest niini nga unsay kalainan sa kining gitawag nga kasuko sa tuang magbubuhat og sa tao. So ang ato agong makagahom si Abayawe na nga dugay gid siya dili na siya dali masuko. Kay nagin na siya gitawag nga justice. Before na siya masuko sama sa yang gibuhat tong in time sa kang Noah, no? Nga grabe na gid to ka kuan kayo ang gihimo sa ato ang mga katawhan atong mga panahon na. Pero gilugwayan pa gito niya og panahon nga para makahinulsol. Di ba? Nagingon man sa kang Noah ato. Sige, wali pa ni nga manulod na sila sa ark. Pagkakuha na to, wala pa gyud sige pa wali si Noah ato pero miabot gyud ang time nga wala gyud mo kuan nang pasidungog ang mga tao. So muna ang ato ang makagahom naghimo gyud siya og paglimpyo ni atong mga panahon na. So ang ato ang makagahom mahinay siya pagkasuko dili sama sa tao nga ang tao dali ra gyud kayong masuko. So muna ang ihang kuan Brother Ben. Lahi man pud ang style mo gud pud sa mga tao pag masuko kay kanang bitong dili just ba kanang bitong wala ko masuko Driven sa emotion, no? Di na dili na bitaw makabalanse. Nya kulang taon na to ang iyahang ako na pong balikon example ana katong sa kisa katong hari gali nga gisugo gali nga ang ipapatay ang mga Malachites gani. Si King Saul pa to. King Saul. Muna kasagara gagamiton sa mga tao nga di na siya labing kay ang usa ka grupo or usa ka race kay iya man gi patay nya. Wala sila kabalo kung makabasa sila tiwa sa context ato. Gitagaan sila 400 years nga chance nga magrepent. So sa tamang gyud nga namong gud siya ginasunod pod si atong creator mas di ba dili ato i-compare ang atong pangutok sa iyang pangutok. Tama gina, correct gina siya Brother Mac. Tas ang ako nakita mo gud nga murag katong gi-mention elder gay na naghatag yun og liwi atong amang langit nun ba. Like tagaan yun yung duration diba sa panahon nga mo pasaylo mangayog mo hinulsol ang tao para sa nitabo sa Nineveh. Di ba elder? Katong sa Nineveh po. Miskan kay si Prophet Jonas atong time kay natingala siya nganong gipasaylo ni Mang Yahweh itong mga taga Nineveh. Kuan po iya pong perception na to kay kuan man siya like katong taga Nineveh is mga hintil matudugo. So iya gong perception na dapat laglagon gito sila kay tungod sa ilang pagka-dautan. So atong mga langit nun is dili po siya kuan mo justify po siya sa iyang kasuko ba nga dapat o masuko siya karapat dapat gud kasukan po ang katong mga tao para atong sa Nineveh nangayo sila pasaylo. So ang gi-mention ganito kay miskan ilang mga hayop di ba nagpuasa. So gihatagan og kaluwasan sa mga langit nun tun ba taga Nineveh. Napoy lain pud anang istorya na Brother Ben kining sa panahon ni Lot no sa Sodoma ug Gomora. Di ba sa ang si Abayawe
sugo siya kang Lot nga pangita diha og tawo nga 100 ka buok nga imuhang madala pagka matarong. Niya giabot ng taog 50 hangtod na himong 20 hangtod na miabot na lang og napulo. Grabe tong nga pasensya sa tuang magbubuhat nga si Abayawi, Brother Ben, Brother Mac kay gitagaan gyud og taas-taas nga chance ang tao nga maghinulsol. So muna nga kung tan-aw nato ang ato ang creator, taas siya og pasensya, taas siya og tsansa nga ang tao kinahanglan gid siya maghinulsol before siya mo judge ana nga panahon. Napo ko'y pinaka-best nga example ani tong gina-consider nga pinaka-first nga krimen nga gibuhat sa kalibutan. Si Cain ug si Abel. Kanya ato tong imaginean kato si kana atong kaning si Abayawe kawalo na gid siya naganap atogod pero iyang gipangutana. Ya, unsa may gitumbag? Di ba nga kanang am I my brother's keeper? Mura bitaw gipilosopo siya. Nya mo to gi-cast out siya. Kasi gibuhat ato kay mahadlok man si Cain nga basig bitaw patyunon siya sa uban. Gibutangan siya og mark para di siya mahilabtan. So di ba? Mura og kana pa lang daan. Amot lang kung sa surface level lang nga pag-study ana sa story sa magigsuon. Makaingon ko nga kuan gini si Aba bisag although gi-disiplina kaniya pero nagigugma. Kaya nga kung tama ina, di ba? correct na siya Brother Mac. But gan magidug marka para di lang siya Hindi siya madaot sa ubang kwan. di ba? Plus ako pong murag na kuhaan na ni kwan. Nga murag insight bitaw with regard sa murag kasko ni Mangyawi is ang iya mong kasko is murag convenental ba. Nga iyang kwan iyang kasko is kwan yapon gatuyok ra yapon sa kasabutan nga gihimo niya sa mga Israelites og saya between. Kaya kung atong basahon ng Deuteronomy 28, di ba? Pila ka verse the other ang mga panalangin nga gi-mention ni Mangyawi nga kung mubuhat mo sa kung mga sugo o mutuman mo. So kuan, panalanginan ta mo, pagaan ta mo mga panalangin nga di niyo ma-measure. Pero ang the rest atong mga kung basahon nimo ang verse dira sa Deuteronomy 28 nga grabe ang tunglo, di ba? Dito sa 15 magsugod na paingon dito sa last nga kuan abot kay na og 60 ka ang kuan ang mga verse ana nga chapter. So ato pa nga reasonable ra gyud ang kasugo ni Mangyawi kay ang nibulag ang tao sa kuan murag ni supak sila sa kasabutan. So nagid say right nga masko, di ba? Kay basahon pa nato ang kuan. Akong basahon lang ni Romans 1 verse 18. For the wrath of Elohim is revealed from heaven against all unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. So, ang ilang mong gibuhat is gihimo nilang bakak ang makagahom ba by their actions nga di claim bitaw nga gasunod ko sa mga gahom, ga nituman ko, tao ko ni Mangyawi but by their fruits lugar, by their actions, ilang gihimong bakakon o ilang gihimong murag dili mao ang kuan ang storya sa atong mga langit nun. So pang toys nila maong reasonable lagi kaayo nga masko si Mangyawi sa mga Israelites atong nga time og miskan sa tuwang panahon karon. So nganong masuko man si Abayawi ngadto sa mga Israelites tungod kay nana siya'y balaod nga gihatag ngadto kanila. Oo. So ang balaod muna siya ang pagpanton ngadto sa ilahang mga dili maayo nga mga binuhatan. So muna nga nagyoy kasuko si Abayawi tungod kay ang ila pong gipangbuhat nila sukwahi na pud sa pabuhat ni Abayawi ngadto kanila. Munang masuko gid si Abayawi. Usa pud na nga lantano kay kanang ang namo siya katungod manggod nga masuko gid pud. Kay at the first place nagsabot na. Agree na. So di ba murag niya sumod ana pagidayon ato siya naghimo sa tuwa. Pero kanang uban naman good munang di na nila ma-acknowledge kay di mo good sila motuo nga naay creator. Ang pagmubasa sila og scripture mura bitaw para sila kay harmful ang basa og scripture kay puno kunog kanang mga hate ba. Muna ilang pagsabot pero ala kung mag-Bible cutting lang mo amog yung i-encourage gid ang tanan nga ayaw magbasa og verse, basag tibok context. I mean, tawon mo ang context, dili lang ang verse kay dagan kay misinterpret anang abahin. Tas kaning nakalungdom na ko with regards ani context bitaw. Kay makadog mo taning nay mga kasal kay
di ba, ipa-mention man ng love is patient, di ba? Love is Corinthians. kind. Sa 1 Corinthians 13. Pero ato nung sabto ng context anong 1 Corinthians 13, dili din na intimate nga gugma. Oo. Na pareha nang ginabuhat sa kasal. Romantic, dili. Kanang sa kuanday, kanang sa pag gina-promote nga gugma niya sa 1 Corinthians 13 is ning brotherly love ba. Tas ironic lang kayo nga ang 1 Corinthians 13 gina-quote siya sa kasal. Unya ang tema din nga context dira is brotherly love ba. So mo to, importante kay nga mosabot ta sa context gud sa scripture kay og pili-pili lang atong kuan. Ma-misinterpret ko na to siya bay. Oo. Di gyud siya kuan, dili sakto atong pagkatuhog ana ba. Tama. So napa ba kay madungag atong nga kuandar nga discussion with regards sa nang kasko niya mangyawi nga ma-justify ba siya sa tao nga Masay. anong masko siya. Especially, unsay maingon nimo diri sa mga tao nga against sila ng kasuko sa atong amahan. So, ang akong makaingon ni Ana, Brother Mac, nga kung ang ilahang pagsabot nga si Abayawi diretso masoko, so sukwahi gina ang maong kuan nila kanang mindset nila. Tungod kay ang atong magahom taas gid siya og pasensya sumala sa scripture nga kung tan-aw nato dugay pa gina kay siya masuko na pa gina siya Chance. ihatag og Chances. chance no taas kay nga chance no kung ato lang lantawon ang katong kahimtang lagi ni Lot og katong sa Sodoma og Gomora taas kayo ang niya pasensya ang tuoldo nga ang mga tao atong mga panahon na grabe na gid sila ka worse ato nga Oo. time kay maskin gani si Lot nga gibisitahan sa usa ka sa mga manulunda iya namang himunoon nga makikilawas na sila ato nga mga manulunda mutong grabe na ka worse to siya Brother Mac, Brother Ben mutong nga taas ang pasensya sa ato ang magbubuhat nga si Abayawi. So, murag sa ato pa ni gid der. Murag ato yung ma-advise gid ani sa kana bitong mura og kana bitong mag-hate or kanang di ka gets ani. Ato yung ma-advise gid pinaka-best gid sila habitaw nga kinahanglan gid nila sabto ng pulong, di ba? Ang Oo. scriptures. Correct. Kay bisan pag unsaon na mo og ingon diri gid nga kanang naay justice ang iyang pagkasuko kung di gyapon mo sabot gid bitaw sa tibok, wala ra gyapon ni pulos. Mao. So, bugito nga ayaw mi og paminawa sa mong iingon. Try og sa muta scriptures on pwede ra ma-download, Oo. di ba? Kuha Bugito na kayo, nga- available na kayo. Oo. Sa nasa na yung mga kuan. So before me mo padayon sa ikaduhang question, gina-encourage sa mo ang tanan nga gyud mo sabot gyud sila sa unsay context sa scriptures. Kay kung imuha nang ginagmay lang nimo, kita jud ka nag mga ligid mayo nga linya pero Oo. nagi siya context gid. Hindi hindi Oo. niyo masabtan ba? Nindot gyud siya ang mo follow kag scripture nga mo basahon nimo tanan kay ang tanan tubag sa imong mga pangutana nanadiha tanan kay mo ba nga ang scripture gituga ngadto sa mga tao pagbadlong pagsaway sa mga dili maayo natong binuhatan sa 2 Timothy 3:16. Hallelujah. Pero tas usa pa gyud kaning mga pagbadlong sa tuwa sa scriptures para lang ni sa tuwa. Oo. Yes, tama Para gina. lang ni sa tuwa Brother kay Mac. kanang tanawa ra gud ng ginikanan gud pod nga badlongon ilang anak. Di ba kay para ra pod sa ikamaayon silang anak. Bihira ra kanang nayuban maragyo nga kung maglaging mama lagi. Yan na. Bihira ra kana di na sila mga tinuod nga ginikanan. Kung man pa. Pero inana nga analogy ba nga kani atong mga especially si Abayawi gid. Wa di kina siya gusto sa tuwa gid og kanang kalaglagan. Iya pagaling iyang gihatag yang anak sa tuwa para mag-sacrifice. Yes, Diba? tama. So, amo nang point nga may gugmaon gid siya. Dili kalaglagan ang iyang gusto sa tuwa. So, mo to siya no. Ang conclusion sa first nga question. So sada kay kon. Nindot kay mga points ato no. So sa ikaduha nga pangutana is murag nagkalangbit na yapon na nga ako no. Nga discussion kay dagan po nagkuan dagan ga murag kontra kay sa nature ni mangyawe nga ga pangita og kuan ba murag gusto niya ang tao mo respeto o mahadlok gyud sa iya. So ang ikaduha nga pangutana na elder is unsa gyud ang kahulugan sa pagkahadlok kang amahang Yawe? Kung ang hingpit nga gugma man kaha gapapahawa sa kahadlok. Okay. So nindot kini nga pangutan na Brother Bino. So ang kahadlok ang pagkahadlok ngadto kang Abayawi ang hingpit ba nga gugma nga nakapahawa sa kadlok. So kini kuan ni siya
Nga ang kadlok ngadtong abayawi mao ang sinugdanan sa kaalam sumala sa Proverbs. chapter 9 verse 10. So nga din kung tan-aw na to pagayo ang scripture og sabton nga mas ang scripture nagsulti nga ang pagkahadlok nato is sinugdanan dai sa kaalam nga dili kaalam sa kalibutan kun dili kaalam sa ato ang langit nung amahan. Muna ang ihang kuan diri sa Proverbs chapter 9 verse 10 nga nagpasabot nga kung ang tao adunay kahadlok ngadto kang abayawi, so ang kaalam di ay nga ato ang makatunan gikan gyud sa ato ang creator. So muna Brother Ben nga angay ginato hinumduman nga kung ang pagkahadlok nato sa tuong creator usa gina nato ka murag ato ang kuan gina sa tuwa kaning nasa tuwa nga mga tao kana siya Kana pong kahadlok nga ang ilang giingon kay ang lahi ang pagsabot ana sa uban mangud kay mura bitaw og itong sa style ana kanang murag dili maayo nga kahadlok bitaw. Amot lang nga, pero murag og lahi maguna ang kana murag class kana siya nga pasakala nga kana nga pasabot ana nga kahadlok mangud kay murag respect ba. Oo. Yes. Dili siya kahadlok bitaw nga murag kontra nga murag ana bitaw lahi siya nga matter. Upo na ang pagsabot. Tas ang kuan mo gud, ang kahadlok nga gina-mention na gud break-balik diri sa balang kasulatan is kuan man sagol og akong nasabtan ani is kaning sagol og ba o kaning amusement bitaw. Murag tungod sa imong kahadlok mo kuan ka mas mahimo kang intriga sa pugan sa pagsabot sa imong gakadlukan. O atong tanawon ng kuan atong sumpay atong gibasa ni mga elder sa Proverbs. Kung basahon po nimo ng Proverbs 1 verse 7 nga the fear of Yahweh is the beginning of knowledge, fools despise wisdom and discipline. So by fearing Yahweh, murag mo imong kuan, mo imong murag stepping stone nga mas mo ka mo incline ka og kahibalo bitaw. Yes. So og kuan lang ang tong sabto ng logic ani o yang context og wala kay kahadlok na imong Yahweh. So imo gina-despise, imo ginalikayan ang kaalam o kahibalo di ba? Elder kay og wala kay kahadlok. Ang kahadlok mo gina-mention diri is sagol gugma ba? Sagol gugma di sa imong Elohim. So nahigugma ka, motuon ka, mo inquire ka saya, moduol ka saya, motuon ka sa mapulong. So mo gi-mention diri sa verse 7, 1 verse 7 sa Proverbs nga fools despise wisdom and discipline kay ang pagkasugod sa paghalok ng mga Yahweh is that is wisdom already. Wisdom, Tama wisdom o kaalam siya. Kana pong kuan no. Kana pong example lang ako ani diri sa yuta lang. Example kana mga mahadlok ko madakpan. Mahadlok madakpan sa kana bitong mga LTO kana mga bitaw. So ako yung kuan nga, ako yung gimake sure nga kabalo gyud ko sa unsay mga dapat. So especially gitun-an ako nga unsa may pwede ani nga suoton sa tail. Pwede ba magchinilas, pwede ba mag-inani. So ang giingon diay nga dapat sirado. Nya kung magsuot ko Crocs, kinahanglan po diay nga katubitong ibutang mo sa Crocs kana bitong sa likod. Kailangan di siya diay nga itabon siya, dili siya nga mag-inani lang bitong style. Kung nga so muna siyang pasabot ba nga kung naay kahadlok siya, hindi ka gusto maglapas-lapas. Wakailan choice kundi tun-an gani mo ang mga angay dili lapasan. Ang iyang mga rules o mga balaod. So mo gito tong ang kanang murag sinugdanan sa knowledge. Pasabot ang context siguro ana kay knowledge sa law. No kay kung imo lang siyang basahon siguro nga inana lang kadlok niya knowledge din sa dayon. Ang una-una din sa uban kay knowledge bitaw nga mga math, mga science, mga dili inana mura siya about sa law ba. Ako karon special leader di ba nga kanang ato siyang nailan ato siya. So mahadlok ta. So di ta mo tawag sa iyahang mga dili tinuod, mga di tinuod nga ngalan. Kana. Diba? So nagtuon pas elder nga na siya kahadlok sa makagagahom. Nagtuon gid siya gyud og kanang unsa gid tinuod nga name para di ba? Murag part na sa knowledge der no. Part na sa knowledge ng mga inana kay sa kahadlok. Kay once nga di manggud nato tukma or tama nga pangalan nga atong ginalitok, ang ngalan man gud pinaka-importante na siya kay nagkahulugan ka na siya og kalawasan. Eternal salvation ang ato ang
kabot kung kita makailata sa tinuod nga pangalan. Kay kung atong lang taon ang balang kasulatan sa John chapter 17 verse 3 nga ang pagpakaila kuno sa tinuod nga makagagahom og sa iyang pinadala nga mao si Yahshua HaMashiach. So muna nga mahadlok kita kung dili ta makatukma sa pangalan kay kawang raman ni atong pagsimba kung ang mga doktrina sa mga tao mo'y ato ang ginasunod. Muna nga nagitay kahadlok about sa pag-ila sa tronim nga atog itong ilitok tong iyag yung tronim iyang tinuod nga pangalan kay ang Isaiah 12:4 naghisgot usab diha nga sangpita ang iyang ngalan. Sangpita. So pasangpit gid ang ngalan una kung mosampit ta og dili tinuod nga ngalan. So useless ang ato ang mga pag-awit, mga pagpasalamat, pag-ampo kay di man gito niya madunggan gumikan kay dili bud mao ang ngalan nga imong gitawag. Example na dito ba kanay bitong magpadala kag sulat. Di ba na mo ginay address og ngalan. Nya dabi og yang ngalan kay nani. Kasi yung address inani ako ibutang address kay mo man ni akong feeling nga sakto. Di ba di mo gina maabot ang letter dira? Di gina mo Kay ma-error gina siya. So muna siya ang point good pod sa nganong big deal kay sa tuwa especially mga messianic nga murag big deal kay sa tuwa gid nga need mo address sa tinuod nga ngalan. Brother nganong Yeshua nganong dili ka na nganong Yeshua man gid der. So nganong Yahshua gid siya gumikan kay ang ngalan sa anak anaa sa amahan. No ang amahan mismo nag turnover sa iyang pangalan dito sa anak. Sumala sa Salmo 68 versikulo 4 nga Yah. So ang Yah nagkahulugan kan siya sa pangalan sa atong amahan nga dito sa 3:15 sa Exodus nga walay pagkatapos ang iyang pangalan. Pag-abot na diri sa Exodus chapter 23 verse 21 nga ang ngalan sa amahan anaa sa anak. So pag-abot po diri sa New Testament or sa bag-ong kasabutan nga gihatagan na siya og ngalan sa ato ang langit ng amahan nga gipadala kang Anghel Gabriel diya sa Mateo 1:21 nga ginganlan siya og Yeshua. Kay ang Yeshua nagkahulugan Yahweh is salvation. Hallelujah. So mo din ang Yeshua rin. Mo yang kahulugan. Ako mong nakita nga anong importante kay nga mahadlok ta no. In a sense nga natay respect kang amang Yahweh is ug dili wa kay kadlok sa kang amang Yahweh is wala pa kay kadlok sa iyang kuan ba sa iyang mga balaod. Diba? Tama gid na. Kung walang muna lang ka nakaila ka kailabit ako sa kuan sa tinuod nga pangalan ni Mang Yahweh. Kailabit ako sa pangalan kuan sa tinuod pangalan sa manluluwas. So, okay ra nga kuan, okay ra nga di la ko kuan mo simba, di ba? Okay lang di la ko magsabat, magtambong sa kapistahan kay ang kadlok nga dapat imong i-feel sa pag-ila nimo sa ilaha is wala na instill sa mo ba. Yes. So mo importante kay nga in serving Abayawe nagi dapat hadlok nga sagol. Hadlok ka nga mo supak sa balaod, hadlok ka nga mo despise sa kayang sa iyang mga lagda niya which is atong i-mention kayo na sa Deuteronomy 28 og mubuhat ka against sa will ni Abayawe gabi ang consequences nga pwede maabot sa imo. So mo siguro nga gusto niya mangyawi nga mahadlok ang tao siya tungod kay dili makuan pud ba di malid astray bitaw. Kay sa mother karon tong sa episode 3 ani nagisgot-isgot man gud mi ni kami tolo about sa among mga angay ligayan. Among pinakahadlokan gid karon der nga di mi ilhon ni Rabbi Yeshua kana gid. So murag hadlok naman gigirog yapon na. So mo nag-learn angay ginata madlok ana nga dili ta mailhan ni Abayawe. Pero ang ilhanan nga gipakita ni Amang Yahweh diha mao ra gid ang iyang mga balaod kanang Ezekiel 20:20 nga balaan na ang akong mga adlaw igpapahulay kay mao kini ang ilhanan kanako ug kaninyo. So mo na nga kinahanglan pud ta nga mo tuon sa gitawag nga unsa gyud ang pinaka kuan gyud nga adlaw igpapahulay nga katog yung gibalaan sa to ang magagahom. So kung balik ta creation, so na naman gid sa creation ang gitawag nga
seventh day. Oh. Katong unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom ug ikapito nga mao kung atong i-refer diri sa to ang kalendar sa Gregorian nakatunong siya og Sabado. So sa uban pod nga kuanan na sa Hebro gitawag po na siya og Shabbat. Oo. Kada lang ang ngalan nga Sabado is kuan mo gud na Spanish man siya nga ngalan. To sum up ang discussion ni ano ani kaduwa nga pangutana, so ato nakita nga ang kadlok nga gimension diri sa scripture is murag misconception sa dili pareha sa kadlok nga gihuna-huna sa mga tao. Kaya ilang kadlok mo ginasyon is kaning murag Traumatic nga mga kadlok. traumatic mulikay ba. Mulikay, pero ang kadlok din nga gina-require ni mangyawi is murag sagol bitaw na respeto ug gugma ba. Just good dyan. Just nga kahadlok. Pero kuan lang bisag totoo naman ko tani sige magkukuan nga basi malibog ang uban ba nga kuan nganong before ta atong i-address siya og aba. Oo. So unsa gali yung meaning anang aba gali der? So ang meaning Aba is father. Sa Hebro maguna siyang Aba. So nagkahulugan gid siya og father ng Aba. Hebro lang siya. Then opo na siya sa may mga terms ani so ban basta kay di man kataga kuno ng Trinity di ba nga term pero wala siya si Aba Yahweh si Rabbi Yeshua which is ang son nga nag-sacrifice para sa atong sala tapos ang ruach or mas nailan na siya og kanang Holy Spirit sa uban Holy Ghost Holy Spirit pero gagamit mo og Hebrew nga term kay Hebrew lami No. ruach siya ruach hakodesh Ruach sa Hebro. Hallelujah. Sa uban nga word sana is Holy Spirit in English. Sa kwan pod kining Spanish Espiritu Santo. Oo. Muna sa kwan sa na Spanish na siya di. Spanish na siya kanang santo meaning balaan. Oh. Kana siya kanang mo kwan kag mga title name. So ang kwan magud ni Abayawe kwan siya no Aba ang iyahang kung mo respeto ta og tawag ngadto kaniya mo gamit kita sa word nga Aba Yahweh. Muna to pagrespeto siya. Gaki-connect yuta sa mga Hudiyo no, sa mga Israelites. Kay again, ang New Testament is salvation is of the Jews. Yes. Kalawasan is ng Hudiyo. So. Pero munang ga-Hebrew pud ta kay gi-reveal man gud ang iyang name sa mga Hebrewan o sa Hebrew nga language. So as much as possible although dili gid kami na nakagid ka fluent gid nga mag-Hebrew pero we are trying our best gid nga mga Hebrews gid nga terms among gamiton. So pwede gud gyapon mag-English gid mo gud pero alang sa murag naanda na po namo sa mo ang amo nang gina-practice kay kuan lang siya nice lang po siya nga makabulumi sa Hebrew gud pud nga context. So ato siya. So proceed ta. Katulo na ya Katulo. Katulo na nga pangutana no. So ikaning katulo nga pangutana there is with regards sa kwan sa ngarian nga gimension ni Yeshua sa New Testament. Ang clarification lang ana with regards ana ba. So ang pangutana goes nga sa diyang mingon si Yeshua nga ang ngarian sa Elohim ana uban kaninyo o sulod kaninyo nagsulti ba siya bahin sa espirituhanon o ruwakli nga gingharian o moral ba o tinuod nga balaang authority ang iyang ginapasabot anang gingharian na anaa sa inyo? So nindot kayo no. So ang buot pasabot ani ni Yeshua nga ang gingharian mao ang lugar diin ginabuhat ang kabubuton sa Elohim. O kung buhaton nato kini naghahari si Yeshua sulod nato. So buot ipasabot nga kung kita nagabuhat sa iyahang kabubuton so ang gingharian naa diri nato mga kaigsunan no. So mo ni ang punto ni Yeshua nga angay nato nga hinumduman nga nagkuan ni siya no espirituhanon nga gingharian nga kita mismo sumala sa gingskutan di sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 nga mahimutang templo sa ato ang creator. Templo ta. So once nga templo ta, so ato ang hinluan ang ato ang kaugalingon. Kay gingon po diya sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1
nga maghinlo kamo sa inyuhang espiritu og sa unod. So angay po nato nga hinluan ginato ang ato ang kaugalingon pinasubay sa gipamulong sa ato ang creator nga usa kani ka templo. So kung templo, so kung lantaw na to tong mga kuan gyud ginahimo sa katong panahon sa pista nga nagbaligya sila og mga during sa pista nagbaligya sila og mga kanding diya sulod mo to gipanglintuwad niya so tungod kay wala siya ganahi paglantaw ni adto kay ang balay siyang amahan giunsa kuno pag kuan kuno paghimo or pag kuan sa mga tawo nga disrespectful ba? Kuan naman hinoon nila sa mga Business. kanding baka mga karniro gibaligyaan na hinuon Business yan. nga antes nga ang pasudlon atong templuha ang mga tao. So muna nga kung sa espirituhan pud ta nga puan pud nato aspito, so angay pud ginato nga ang ato ang lawas ato ginang mahalon. Kay that is nga templo man sa ato ang Elohim. Unsa bay pasabot anang makagets man gyud ko nga atong spirito hinluan. So muna siya pinagi sa nga pagtuman. O kanang imong i-make sure nimo nga wa kay mahunonan nga di maayo sa imong igsuon. So kaning pangutanan ako na der about anang sa hinlo nga lawas nun. Unsa man si kaligo unsa na sa klase nga. So ang kuan na to ana maragad nga kaning ang kuan man gyud diri giskutan diri nga templo. So ato ra gid nang hinluan pinagi sa kanang di nato pasudlo ng mga dili maayo dias tong hunahuna. Usap pod na siya gid nga ato agyong himuon diha, no? So part na siguro der kanang part gid na siya. Bisyo. Kana sa mga bisyo pod dili pod gid angay tana kay wa mo po itay makuha pod anang mga bisyo diha kanang mga kay gibawalan man ta maski kay ang mga pari o katong mga hari sa unang panahon o katong mga katong adunay mga katungdanan sa simbahan ginabawalan po sila pag-inom anang mga hard nga mga liquors o mga bino. Okay, nga naman pasudlon kuno diha ang ruwak ni Abayawe. So kini atong lawas at is nga natuman ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19 nga templo. Hinluan gid nato ato ang lawas pinaagi sa kanang dili nato sudlan og kanang mga mahugaw nga mga pagkaon usapon na siya. Na mga mahugaw nga pagkaon kay ang mga pagkaon nato kuan na gikusir na ni Abayawe na iyang mga pagkaon nga iyang kuan niya division na daan yan ang gilain so nganong dili nato siya supakon kay iya namang kuan diha pasabot na daan nga katong mga dili angay kanon dili gito angay nato kanon nga isulod tong lawas hinluan na mo der okay hinlu kanang gisgutan man gud sa Acts chapter 10 kana siya dili gina siya ingon nga gipasabot diha ni nakit-an ni Kipa diha nga panan-aon nga mga pagkaon gud na siya kay vision man gud na siya. Ang uban man gud mosabot ana nga murag literal kay nga pagsabot nila nga gihinluan na pero ang gihinluan man gud diha kung tan-aw nimo ng 10:28 mga tao day na diha nga ang mga Jewish or katong mga Hudiyo dili sila makiksandurot sa mga hintil kay ang mga hintil is hugaw. Pero gipasabot ni Abayawe diha nga ayaw ngadli ang mga tao nga akong gihinluan na pinagi sa dugo ni Yeshua. Hallelujah. Magsingit lang po gamay der about anang mga tao bitaw nga against kay ana bitong pag-ingon nimo nga especially sa mga diets bitaw sa mga pagkaon nga murag di ka malipay ana nga di ka pa kanog baboy kay unsay kanang natural purpose ng baboy sa nature siya mong scavenge siyang tikaon sa mga hugaw kay murag sila ang basurero sa nature nya kanang mga lobster kanang mga shrimp muno silang uk-uk sa dagat so imagine gunagod nga gipalangga kay ayo sa imuhang amahan sa tong creator nga di ta niya pa kanunog mga inana ka mga kanang mga mahugaw nga butang kay siya ang nagdisenyo sa tanan so kabalo na siya kung unsay makamaayo sa to or dili. Sakto. Di ba? Natanawa tong naay mga magkakakitaan nga video sa una nga mga epekto sa kanang magkaon og baboy. Napatoy time nga ang karni sa baboy na sila nakitaan nga bakterya dira or germs sa term nato nga bisag unsa kainit ang imong ibutang di siya mamatay. So kana siya dili na siya ingon nga
na makabantay sa atong mga amigo sa ibin nga kauno baboy ba ayan ang isa ba si mong pastor pastor pag tawag Nayatop. oh etop isa ba yung nga wala sila ka-gets nga para na sa toa Oo. tawa ron sila puno kay cholesterol silang lawas Tas kuan pod ang mga modern pod nga mga discoveries sa medicine karon bitaw sa health. Mo di ba atong nahibawan most recently og dili to like theory lang to nga ang kaning gapangkaon og mga kuan, mga kwaknit o mga bat. Di ba? exotic O yung mga exotic nga gibawal gina sa Leviticus 11, di ba Elder? Yes, Nga, gibawal nila uban, sa... nagkaon ana. So atong nahibawan nga katong COVID is di gikan, di ba? daw So unsa pa to? Ang mga unggoy, ang uban nagkakaon og unggoy. Nga gibawal na sa kwan sa Leviticus 11 nga dili ka mokaon anang unggoy. So by further research nga atong nahibawan karon nga ang HIV di rin nagikan ang kwan nag-originate diya. So ato pa nakasabot na to ang mga langit nundaan nga ay gyud mo kaon ana kay naay nagi mga sakit-sakit nga pwede niyo makuha ana. Tama. By protection ra ito yung ginabuhat ba. Muna Malimpyo atong kaugalingon. Yes, Oo. correct gina siya, Brother Ben. sa ilha man gud pod kay feeling man gud nila nga murag galimitahan sila sa ilahang kalipay Oo. mo ka na problema butan na yung mga laws di sila kanang laws kay di ko anak kay di ko sugtan nga maghubog-hubog di ko anak kay kuan di na ako makapanigarilyo ay Bitaw, dagan king mga tao nga dili kayo kadawat sa tuwang kuan to, sa tuwang belief karon tungod kay dagan kay bawal. Di ba? walang pangutanan kanila amot ko na bin ang utana si mo usay pangutanan kay dere nga Dabi kana sa imong kuan enjoy ra pud kana mak nga Yeah. imong kaunon kay kan lang manok lang ako nga namang goy karniro Ano ba? wala ko gi-invite ni Taloy. Mahal lang. Bahalang karni. So, mga ilang pangutan na kung malingaw ko nga, anong puros magin mo kalingawan gid diri sa yuta. I mean, Oo. magabantay ka nga. Di siya mainom mo, just nun. Just nun. Yan ang mga terms ba? Tas other side of the coin pud sa itong pangutana karon kay ang pangutana mo is nangutana ba ang pasabot ba ni Yeshua sa gingharian nga gi-mention niya is kuan ba like literal ba nga gingharian kay di ba atong na-mention na sa mga labay na mga episode is expectation gud nila atong nga time is harianon sa mga Jewish. di ba harianon nga kuan nga figure ang Messiah nga muluwas sila gikan sa mga Romans. Mga atong basahon diri sa Luke 17:20 to 21 ang reply ni Yeshua with regards ana ipakutana siya sa mga Pharisees nga when would the reign of Elohim come? He answered them and said, the reign of Elohim does not come with intent watching. So ang reign kuno o ang ngirian sa Elohim dili siya moabot sa inyong kuan, sa inyong pagtanaw-tanaw lang o inyong inyong paghulat ba? Yan ang kuan, yan ang sense. Ang sa 21 ingon siya dinhi, nor shall they say, look here or look there, for look, the reign of Elohim is in your midst. Ako mo nakita ani is ang ginapasabot ni Rabbi Yeshua nga reign o gingharian sa Elohim is ang authority nga gihatag siya ni Amang Yahweh. Yes, tama gina siya, Brother Ben. Nga ang tanan nga pwede niya buhaton, di ba? Ang buhat ni Yeshua is mong gi-condemn siya sa mga Pharisees atong time kay mo pasaylo siya sala. Di ba? Mo iya na yung declaration nga iyang treatment kinsa amahan pod kay more personal na yun kayo niya nga amahan, di ba? So isa po niya sa kuan natong makita nga implication ni Yeshua nga iyang gi-mention nga ang gingharian sa Elohim is naana sa inyong needs o naana uban sa inyong tungod kay na-fulfill ni sa iyang pag-abot ba ang authority sa Elohim. So ang pulong Uban pud sa iya. anang kuan gitawag nga gingharian sa Hebro, mo na siya gitawag sa Hebro nga malkut. So ang malkut nagpasabot kini nga paghari o divine rulership. Busap kung siya miingon nga ang gingharian sa Elohim anaa sulod ninyo, nagpasabot usab kini nga ang balaang otoridad ni Yahweh gipahimutang sulod sa tawo nga nagatuo og nagasunod sa iya or ang tinuod nga authority. Sakto to imong Brother Ben, no? Gikan sa posisyon sa diri sa to ang mga katiguman o diri sa to ang gitawag nga mga congregation. So kuno na nindot kito nga kuan nga murag pagpahayag ba o pabutang sa kahayag tong nga kuan para masabtan sa uban unsa nga pasabot ni Amang Yahweh sa gingharian ngayang kuan gi-mention diya sa bagong tugon ni Elder. So una Elder atong klaruhon nga
ang gingharian niya mangyawi is nasulod sa tuwa, di ba? Yes. Ang templo niya Templo. nasulod sa tuwa. So importante kay nga mo to na mention na to. Nga himo na tong limpyo atong kagalingon. Mo atong ampingan yung atong lawas kay muning templo sa atong Elohim. Tapos ikaduha atong nasabtan nga ang gingharian o authority ang gingharian nga gimension diya sa ni Yeshua is ang authority pud nga gihatag sa ni Amang Yahweh. Oo. So proceed ta no sa kapila na to nga pangutana. Kaupat na nga pangutana. So ang gimension diri so ang connection po ni sa sa role ni Yeshua sa iyang pag-anhi diri sa kalibutan. Ang pangutana goes nga kung ang kaluwasan pinaagi sa grasya o sa grace, unsay papel sa pagtuman sa Torah o sa mga balaod alang sa mga tao nga nag-angkon nga gasunod kang Rabbi Yeshua. So mo tong pangutana alter. Okay. So kini Brother Ben nindot kini siyang pangutana. So kung lantaw na to sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 kay pinaagi sa grasya kamo naluwas. Pinaagi sa pagtuo og kini dili gikan kaninyo kini gasa ni Abayawe. O gasa kini ni Abayawe aron nga walay makapanghambog nga moingon ang usa ka tawo nga pinaagi sa ako naluwas ko. Di ba? Okay. So ang paghatag ni Abayawe sa iyang grasya pinaagi kang Yeswa usa ka na kadako kayo nato nga angay ginato hinumduman nga dili kita ingon nga makapanghinambog ta sa ato ang kaugalingon kay kini manggod gasa kini ni Abayawe kay kita biya nga mga Gentiles wala gitay kaluwasan no dili parehas sa mga Jewish nga ang mga Jewish lagi na sila covenant niya ang kita wala ta kung dili ta mo dawat diha kang Yeshua as a savior nato so never kita nga maka og eternal salvation. So nakoy nakita ang mga nga video ni siya ba nga interview mo to siya Brother Ben Agilder nga ignan siya nga ikaw lantaw ba nimo siyang kagalingon maluwas ba ka yan siya dayon maluwas ko siya nga nga naman kuan yo na butan ko amigo na ko tanan kanya manghatag siya sa mga kabus ata butan ko lang siya kanya usa pa gyud kuan ko kanang ato amigo wala siya kaaway maharag sa tanan tapos dili siya kanang greedy dili siya kanang balik di siya kapotan ana daw asa so maluwas daw siya and then ana itong natuwag din asa nga atong testingan kung maluwas bagyo ka nakay mga pangutana sige ay yung term to dili greedy ha greedy kanang mga politician nga style no pangutana siya abe sa imong tibok kinabuhi nakapamakak na ba ka siya nga kamakak ko, pero mga white lies. So, dayon. Sige. Tapos, nakakuan na ba ka? Pagmulantaw ba ka og mga babae, makakuan ba ka nga tawagan ni ka ng, makahunahon na ba ka ng last full nga paglantaw? Siya nga, oo, pero sa akong mga crush nga artista. Ano siya, sa mga crush nga artista lagi daw. Ano niya, sa iyong tibok kinabuhi, nakapangawat na ba ka? Kanang bata pa ko, mangupit ko sa una. So, siya nga, kana imong gibuhat, sina siya. Kanya, walay makasasala nga makato sa langit. So, dili ka maluwas. Di ka maluwas. So, mo to ba nga, kato grace mo ito, kanina, itong kalawasan nga, o sorry, magunahon ang uban nga, enough lang nga, buutan sila. Enough lang nga, inana sila, murag goods na kayo silang pamati, pero di no? Kada adlaw, makasala, kita. Mugin ang, itong question mo to akong murag, yung insight po dato nga. Tas crucial ang kayo kay naka-mention tag kaning sala kay asa ba nadapit sa New Testament elder nga kung makasupak kag isa ka balaod supak di mo tanan balaod nana sa Santiago or James. di ba? So inga nakalisod ang kwan ang imong assumption sa kwan ba sa works bitaw nimo kay imong assume nga matarong kay ko kay nakabuhat ko ana pero at the end of the day nakasupak day kag balaod. Atong pala nga point, nakasupak na ka sa majority sa balaod, di ba, Elder? So, kana pong kuan pod, kanang gihisgutan dia sa James nga kung makasupak kag isa ka balaod, kuan po, supak ni mo tanan. That is, kuan na siya, kaning kuan tukiunon pa na siya, Brother Ben, kay pananglitan, kung ang imong kiss karon
pananglitan sa ato diri sa yuta ay imong kiss nimo patay alang-alang man karon og i-appeal pa tong rape sa imo og katong kuan nga ang imong kiss nimo or kaso nimo is murder man no kana siya angay pa gina siya nga tan-awnon dia sa kuan nga dili gina siya ingon nga kung makasupak kag isa ka bala Nasupak nimo tanan. supak nimo ang tanan. Pero murag ang implication na nasa James yata kay mura bitaw dili gyud sayon ang pagtuman sa kwan. Kung mosalig ka sa imong malihok bitaw kay asa ba na sa Old Testament nga ang works nimo is murag trapo sa tubangan ni Amang Yahweh. So atong masabtan nga kwan gyud lisod kayo maningkamot kung imong basihan is imong good works o imong mga lihok, imong mga maayong buhat ang basihan sa kaluwasan. So, wala gyud guro tawo nga maluwas ba. Kay gabi ka murag crucial ang ang requirements para mabuhat ana. Correct yun na siya. Mo bitaw ingon nga grace, no, di ba grasya? Kay Grasya. regalo. Dapat na regalo atong sabton. Libre ra siya. Imo ra lang dawaton. Hindi siya ma-earn. Oh, di siya ma-earn ba. Imo ra lang ginadawaton. Tas ang atong ang ani lugar nga kay na mention man nga grace ang kaluwasan. So unsay role sa elder sa pagtuman sa Torah. Oh. Unsa man ang asa nga part ang Torah ang pagtuman sa Torah nato ana. Kung libre naman di ang kaluwasan. Kay ang kuan magud ang Torah nga wala magina siya mawala gikan pa sa pagka-tao ni Yahshua pag abot ni dere. Siya mismo nag-prove ana 5:17 sa Mateo nga wala mo ni siya diri aron sa pagbungkag sa Torah kundi sa Fulfill. tuman Fulfill. ini. Oh. Gipulfill man niya wala man niya bungkaga ang Torah or kasuguan sa atong langit ng amahan kundi iyang ginatuman. Og sa John chapter 6 verse 38 usab nga mianhi siya diri aron iyang himuon ang kabubuton nga nagsunod siya sa kabubuton nga sa iyang amahan. Wala gid makita nato diha nga kanang iyang gisupak ang mga kasuguan sa to ang creator nga gihan-ay na daan ni Abayawi diha sa daang tugon o sa tanak. Nakoy dungog anang pangutana bin ba nga. Kung dili man nato ma-earn, posible man nato nga mawala or ma-loss Malos ang salvation. Kay di ba to hatay sa tuwa? Oh. Posible ba nato ma-loss? Nga murag wala na tay chance of salvation. Oh. Mayana ang Posible pumunta. ba na siya? Usa man siya tubag no. Kay namay mga sala nga di mo pasaylo which is ang blasphemy. Oh, blasphemy. So what if giluwas na ta, di ba? Kay pass naman ta sa resurrection and death ni Rabbi Yeshua. Oh. So expected nga ato ang luwas na tana. So what if kani mga people nga gabi ka blasphemous, nga bugol-bugolon kay sa gabi kayo mo put in vain sa iyang name. So posible na siya nga di maluwas kay kana nga sala ay hatagan di man na mapasaylo. Mo mention sa New Testament, di ba? Oh. Hindi siya mapasaylo. So unsa man murag unsa may murag kamana der naabay nakita Yes, mawala. Sa, kung tanaw na to ang Hebrews chapter 10 verse 26 nga kung magsige na kag pagpakatuyo pagpakasala human ka makadawat sa kamatuoran Oh. so ang makalilisa nga silot mo imong papaabot. Na sa Hebrews chapter 10 verse 26. Dira ba to nasumpay, elder, nga wala na ikaduwa nga halad? Yes, Ba? tama. Kay siya wa ka isa ra siya naghalad siya kaugalingon. Wala na yung magpalansang papag usab. Usara pagpakalansang ni Yahshua di sa kahoy. Muna nga kung imo magaling gidawat siya sa imong tibok kinabuhi, padayon na lang kita. Guon na ta sa tuang journey sa tuang pagkinabuhi nga din subay sa Torah o sa paghatag og mga pagpasidungog sa tuang creator o kang Rabbi Yeshua. Pero kani pong ako mastorya po na ako sa mga kanabitang usay magud kay baka ma-insecure ka sa mga kanabitang butang tag nakasala naman ko di na ako musimboy kay kasala naman ko. Oo. Ang kwan gid na wala gid naglantaw ang atong scripture wala gid sila naglantaw gid actually sa unsay mga sala but ang ilang gifokusan kung magrepent ba ka. Oo. Yes. So kato ako mga kwan nga basin na may insecurities kay naamoy mga nahimo nga di mao siguro sa una. Ang kwan na ginabay siguro ako magmaingon na I mean apil magyupod ko ana. So akong ginabuhat pud karon
part po sa akong repentance. Yes, So- tama gina Brother Mac. Mo gini siya nga bisan pag unsa atong nabuhat sa una, kung atong dawaton si Yeshua, mahimo ta ma-born ta balik, Oh. no? Mo din ang itawag nga born again, di ba? Kung ato siya Yes. dawaton. You're a new creation. Oh, so muna siya nga ato lang gidawaton gyud si Yeshua sa atong kasing-kasing. Mura gina ako ang yung Hallelujah. ingon sa ato. So ato pa, ang work is not a means or requirement of salvation but your response to salvation. Oh. Ba? Yeah. Bisaya daw na gud. Sa imong pag dili sa requirement sa kaluwasan pero imong murag response sa imong pagkaniluwas. Kana. Murag ginapakita nimo nga tungod sa imo murag in return imong appreciation sa gibuhat ni Yeshua. So mo ning akong ginapakita nga mga mayong buhat para ma-appreciate po sa uban ang gibuhat sa manluwas sa Correct Sakto. gina Brother Ben. Kana Munang- nga opinion. Sakto ka siya nga. I mean, imagine na good nakita ang regalo tapos dili i-value. Yo, Di ba? Ang lain Di ka kasi ganahan. mamati. Oo, Wala, hindi na wala. kumata ko turuan na eh. sakto. Di ba? So ang claim nga once save always save Dili siya, ako dili sa... siya applicable ba? Namin na storya na ni Dandan last time nga muna iyang standpoint nga once save, always save. Ako kay, kuhan niyo ko, kanang once save, di na gina siya ma-save pag second Oo. chance. Wala yung second chance. O, munang, kay kung inana mo good ka, kung muna itong unang mo good, mo ragonti mo good di ba dir? Yes, Na, okay, luwas naman ko. Inana naman ko. So, dili di siya. Mura og, kuhan yun siya good, kanang need yapon yun siya ang pingan. Kay once magud murag, kung muna ito ibutang sa itong unahunan, kabantay mo ng mga anak sa politisyan. No. Nga, okay ra ko mapriso kay ato sa pulis na yun. Kaila ba ka sa akong papa? Kaila ka? Ay daw, di ba? May style po sa uban. So, dili ba yun? Wala ba nagtudlo gid si Rabay og si Yeshua og pride? Wala. Ihagid ba ka humility? Di ba? Kay kanang pride iyan ang sa kontra. Tama. So, kato. Nindot kayo ako na. Ang mga points. Nakahinuklob ko. So, kwanta. So, atong isum up. So, ang ato is, atong ginapasabot ani elder is, ang kalawasan is, dili requirement ang imong mga buhat para maluwas ka. Pero mura sa imong balos sa gibuhat nga kaluwasan o pagkaluwas mo sa imong misaya. So, yan na siya, no, nga set up. So, importante yun, nga mabuhat pa yapon kasi mabalaod sa Torah. Yes, tama gina. Di, wag yun siya nga nawala, Naingon man git- si Yeswa, di ba? Unsa may gingon ni Yeswa sa John chapter 14 verse 15. If you love me, keep my commandments. Commandments. So na gid ang balaod. No? Kay maskin siya wala man gid siya magbungkag sa balaod. So muna nga kung unsa ang ipatuman, unsa gituman ni Yeswa, so mura gid atong sundon siya. No nga wala ang iha pag fulfill man gid sa balaod yun. Ma-misinterpret lang siya sa uban nga Yes. iyang gibali Oo. pero wala gibali. So, naka-mention naman tato ko, no? O balaod. Ang sunod nga pangutana is, murag connected lagi po na ito nga pangutana der. Kung natuman ni Yeshua ang balaod, o sa in English pa, o na-fulfill ni Yeshua ang balaod, ang katumanan ba nagpasabot o pagkansela o pagwala, pagkahingpit o pagpakita niini sa iyang kaugalingon? So, kana nga punto nga naghisgot di ang pulong nga tumanonon sa Grego mao ang plero nga gikan sa Hebrehanon nga konsepto sa lihakiim at hatora. Pasabot pagpahingpit ug pagpabunga, pagpakita sa tinuod nga kahulugan o katuyuan sa balaod. So ang pagtuman de sa balaod or kining gitawag nga pagtuman sa gisugo ni Abayawi kanato is pagpahingpit din siya Brother Ben, no? Oo. Pagpahingpit dia kay baskin siya suwa wala man siya kuan gani nag-ingon diha nga adunay mga balaod nga wala niya tumana kundili matod pa diya sa 5:18 sa Mateo nga ang wala kunoy tulpok or kudlit sa kasuguan nga dili matuman kundili matuman ang tanan. Muna nga so ang kasuguan supod Brother Ben usapod na ka nindot kayo kay makahingpit na or makahatag din ang kabag-uhan sa ato sumala sa Salmo 19:7 o magahingpit tana di ay so muna nga gi-create or gihimo ang balaod para nga kita nga mga
katawhan mo'y natay siya'y giya sa ato ang pagkinabuhi. Okay, kung walay balaod manggod, so bisag unsa na lang ato ang gihimo, Oo. di ba? Oh. Wala Bisag kay unsa na lang standard. atong gihimo nga wala tay kadlukan, Oo. wala tay gitawag nga respetuhan. Kay nga Oo, naman oo. wala may balaod, di ba? Kay ang kung walay balaod pala diri sa yuta, so unsa may masupak nimo kung walay balaod, no? Oo. Unsa may meaning di sa kanang gitawag nga sala. Ang sala is transgression of the law. No? Nga paglapas sa balaod ang sala. So muna nga nagyoy balaod bisan pa og miabot na ang grasya nga siyaswa. Pero man na nga siyaswa mao ang grasya nga pinaagi kaniya naluwas ta. Naluwas ta kay nga naman pinaagi sa iyang pagpakatao diri sa yuta nga di nagula sa iyang dugo og gi require pod siya ni abayawe nga magpakatao siya para nga ang mga katong walay mga covenant nga sama nato makabaton gid og kaluwasan. Kaning magkuan na po ko gamay. Ano magwonder ni magwonder ba ganong nagpakatao. Sama-sama mong na-learn last time. Kani si katabi tang nga bitaw dira nga si Yeshua og ang amahan kay usa. So ang naday sakto din nga term itong nakuha na mo sa ato ang mga brothers dito sa naka ato sa Israel. Ila lang term na day kanang echad. Ikad So mura tama. siya og ang kana ko napasabot ko na mo kana bitong unity bitong amora ko og pareha Yes. sama ko sa sama sa mag-asawa, di ba? Di ba? Di ba kay karon usa namong duha. Oo. Di ba? So inana day ko no ang anak ko gamahan. So kana ba yung pasabuton na po nato ang mga viewers nganong nagpakatao kay kani magud si Abayawe. Gabi ka siya kabalaan nga tungod sa iyang kabalaan kung i-reveal niya iyang kagalingon sa to matay ta. Yes, tama gina nga dili ta maka sugakod kay maskin gani si Moses nga pagkuha niya sa napulo ka sugo dito sa Mount Sinai, wala gid siya katutok sa ato ang Creator. Wala siya katutok. Wala siya ka atlantaw, wala siya ka ako kay di niya makaya paglantaw ang ato ang makagahom. Nga munay gingon diya sa bersikulo ana diya sa Exodus nga kung ano na ba makalantaw ka na ako nga tawag, di ba siya mamatay? Oo. So, Kana siya. delikado kayo. No, may nga uban. So dili din na balaan ay kayo si Rawa Yeshua de ki. Kuan man mo man namatay sa pagkakita nato. Naw kana. Sa tinuod lang yun. Sa iyag yung kinabuhi sa nasulat dali. Kuan gyud siya, wala gyud siya sala gyud nga tao. So dinaw ka ang dili na wala pa ko nabotan na sa ko pag-study nganong pag-reveal ni, di ba kay si Yeshua man ang revelation ni Abayawe as human form. So akong pagsabotan na gilimit ni Yeshua ang iyang power para lang mo kuan sa mga tao makiguban. So actually sada na siyang question ug ako pa na siyang padayon og tuon ba kay nganong so mula gina ilang i-argument nga di na balaan de inyohang kuan di kay Luwas niyo. okay nganong di man ta matayan nganong mo may namatay siya nga anak kuan. Pero lahi na ato ra nang pakitaan og answer buhon no. So kung murag kuan ba murag saylo ko gamay kay nagay namang gyud pangutana nga pareha tong bago lang nato gi-celebrate nga kapistahan. Nga pangutana uban nganong ga celebrate man wana. Oo. Nga sa dagang tugon na lagi daw der. Kaya nga mga balaod, kaya nga mga kapistahan, di-abolish na daw. Nga kana nga mga balaod. Ato mo makita, nga biskan ga si Yeshua, ga celebrate gani ana nga mga kapistahan, di ba? Yes, ga-celebrate gid si Yeshua. Ato yung mabasa diya sa Acts nga sa pagtapok sa mga apostoles during Shavuot o Pentecost. Nga mutoy panahon nga gibubuan sila sa kuan sa Ruach HaKodesh. Balang espiritu. Ato pa nga miskan sila nga after the death of Yeshua, ga-celebrate gyapon sila Yes. sa mga kapistahan ba. So ato pa wala gyud sa naundang. Wala gid na sa Diba? kondang. Mo nga kita pod as nga mga hintil nga nasumpay sa kuan sa branch nga sa kahoy nga which is Yeshua. Mo pod nga gawa celebrate anay nga mga kapistahan kay kuan man nakisumpay man ta sa sa ila, di ba? Which is gi-explain na ni Apostle Paul. Actually, ang ganap anong nagagig na outro bitaw sa style gid kayo sa kuan. May dagan mga misinterpretation na dayon sa mga followers bitaw ni Rabbi. Kay
Nalagi sa naabot na magud sa point pagud sa unang panahon nga ginabawal na ang mga followers ni Rabbi Yeshua. So moto nga para makapadayon niya pong silang pagtuo nga kang Yeshua kay kasagara baya mali gid ba kay dili gid baya mao ang mga interpretation sa mga Gentiles. Oo. Di ba nagkaraghan ba ang mga Gentiles sa tubay dayon sa unang panahon. So moto sila nga para gusto ilang kasing-kasing gitarong. Oo. Gusto sila mo worship. Kaya kabalo sila nga siya ang anak sa makagagahom. Pero limitahan sila sa ilang gobyerno ana nga time. So moto sila kay ginabawal man ang musimbag Sabado, ilang giotro. Oo. So na mga pila ka grupo sa mga Messianic sa una nga nagsimba na sila og Sunday. Kaya na nga time giotro na pud nila nga gibaylo nila Oo. nga Sunday ang pahulay. So muna na hantod sa magets kini mong point kay okay lang tatog Jewish lang gitanan. Oo. Kay kung Jewish lang gitanan sugod karon di man siya makorap. Nya karon kay siyempre kay ang iyang kaluwasan is universal. Tungod sa universal na kay uban gali nga masagol nila ang ilahang culture sa ilang pagtuo. Oo. So mabutang na dira ang mga mga munang masagol-sagol na mga Christmas na kay munang masulod ang mga pagan nga practices bisag kung tag wala nila gituyo nga mga butangan pero tungod kay ilang kultura man. Oo. So masagulan ang gospel. So muna siyang ganap. So dili siya ingon gibitaw nga mura bitaw og nya mura siya og kanang planado siya nga pagtuis. Oo. Mura lagi siya interpretation lang gud siya sa mga kwan. Mo itong nice gid ba unta gid nga unta tong nagpadayon og ayo nagsanga-sanga pud tong mga kwan nilang Peter kanang na sila po yung mga musunod unta sila sa mga disciples ba. Branch nila food. Pero wala man. I-claim man sa uban religion nga si Peter ang ilang first nga pope. Oo. Di mo gina siya. Saint Peter. Example, nakita na nga video bago ra pud ni Der. Katong di ba bago nga Peter karon I mean bago nga Saint pope nila ron kay Opo. pope ay Peter ang pangalan. So nakidol siya. Kay Peter lagi daw siya gibaw siya tas tindog lang siya. Pero nakalimot ko hato nga verse nga si Peter sa una katong sa Acts mo siguro na siya. Nasa Acts na sa Naigibaw siya pero iyang sa giingon niya ayaw pagbaw sa kuwa kay dili ko worthy of worship. Oo. Na unsa man gibuhat nila wala niya gibadlong kay ang sa unang panahon sa mga Jewish gyud form of worship ang pagbaw. So kato gi-accept niya ang worship na ato ang Peter ni ang Peter sa scriptures kay iyang gibadlong. Wala siya nagkuan. So kita nimo ang kalainan sa interpretation. Tsada. So nindot tong akon nga clarification pud. So daghan na gyud mga practices nga murag atong makita ba nga ni transition na up until sa tong panahon karon. Ang uban po nag-assume na dili na dapat celebrate ang mga kapistahan. Dili na i-celebrate ang mga kaning Feast of Tabernacles, Feast of Unleavened Bread. Pero atong sabton gyud miskan sa mga prophecy is kani sila is celebratable yapon sila miskan sa New Jerusalem. So atong ginatanawan man gud isang spiritual pud niya nga implications ba. Unsa ilang mga kahulugan. Kay og atong yung tanawon by context dili kita dapat mo celebrate miskan sa Feast of Tabernacles, di ba? Kay intended na para sa mga Israelites atong time kay atong panahon nga na sila sa disyerto, di ba? Sila ra ito. Ang ato ang ginatalam gani is ang spiritual niya implications which is referring sa gingharian. Yes, tama Diba? gina. So muna sa ga-celebrate ta, muna ang gabuhat ta ana nga mga balaod nga nasulat diya sa Torah. So mo tong ay kadua pila ito nga pangutana? Murag kuan na to siya. Kalima Ka-6 na pangutana. So proceed ta sa ikaunom. Last two na ni. Nga naka-mention makagay na Brother Maki no. Mo ba ning mga question sa uban nga nganong gitintal si Yeshua? Nga kuan maka siya mura ba taw nahimo questionable ang gahom ni Hasatan kay mo ba siya nabugok nga dating ba kay ulo ba siya sa gahom man niya. Mo tong makorek sa imong gi-mention kay nga basin gilimit ang power ni Yeshua sa pag-ani niya sa kalibutan, di ba? So ang pangutana goes elder. Nga sa panahon sa pagpanglimbong ni Satanas sa kamingawan kang Yeshua, ngano man nga iya pang-quote ang kasulatan ngadto sa iyaha. Unsay gipasabot ni bahin sa sayop nga paggamit sa kamatuoran
o sa teolohiya o sa Okay. theology. So, kung atong tan-awon dire nga ang punto ni Yeshua nganong gigamit niya ang balaang kasulatan tungod kay ang balaang kasulatan mao ang baruganan sa pag-alagad, pagsimba, katapatan o mao kini ang gahom ni Abayawe. So, daghan pagid kay ato ang makuan ning kasulatan no ngano nga gigamit to ni Yeshua ang balang kasulatan tungod kay ang balang kasulatan mao ni ang pulong ni Amahang Yahweh nga maong tinuod nga espada batok sa limbong ni Satanas. Kay ang pulong manggod sa Elohim buhi, gamhanan og mas hait pa kaysa bisan unsang nga espada nga duhay talinis. Hebro chapter 4 verse 12. So muna ang gigamit ni Yeshua nga ang pulong or ang kasulatan gumikan kay kini manggod kasulatan muni ang gihatag ni Abayawi ngadto sa mga katawhan para nga ang mga katawhan maripurma sa ilahang mga kinabuhi. Muna nga gigamit to ni Yeshua kay para nga ang kasulatan maga-exist kini no nga dili sama sa gipanggamit sa uban karon nga ang ilang gikuan nila ang science no nga ilang kuan nila murag gipaka superior nila ang science kaysa gitawag nga scripture. Asa ko lang po na Brother Ben, nganong yung nag-quote gay siya sa nag-quote siya og scriptures Si sa Satan. time. Satan. Oo. Oo. Kay ihag yung mura bitaw bitaw ang point bitaw low-key bitaw sa gaingon bitaw nga ang naa sa Old Testament or naa sa Tanakh Oo. ang angay na to i-referensya po kaya na ba nga time kaya wala pa ba yung New Testament ana. Hala pa. So muna siya bitaw nga mura bitaw especially gid kung mukot magud siya sa Old Testament anang at time iya gipong gi-address ang authority sa iyang amahan Oh. tungod kay gahom. So kana po dayon mura siya murag hitting one two birds in one stone ba. Oo. Kay kabalo siya nga puhon-puhon mas mabutang na siya sa scriptures mahimo siya scribe Oo. murag munang nag-quote si para sa ko lang nga murang gibuhat ni Yeshua na nga time kay para makabalo pud ta mahimo siya example para sa tuwa nga kung testingan manggaling ta maka ato siyang maawat bitaw nga iyahang gi-quote ang nasa scriptures nga mura bitaw dapat lang yun ako gali nga dapat iyang point pa nga dapat sa unsay mga temptations unsay mga trials nato sa tong kinabuhi naa sa scriptures ang tubag. So muna ako paglantaw Sada bitaw ba? Suya. murag gi-connect niya ang past ug ang future ba. Sada. Tas di po na to makita nga pwede gyud nga magamit ang scripture nga mo weaponize, di ba? Oh. Nga murag sa claim sa tao mo sa ilang garbuso nga pamagi nga Oh. may mong matuis nila ang kamaturan. Ipabor nila sila. Pwede kay na ipabor nila sila, di ba? Elder? Tama. Nga mo bitaw na daghan kitag na dunggan nga mga misconception karon labi na diya sa New Testament nga mapakaon ng baboy. Oo. Di ba? Tungod kay dili ginasabot ang ang whole story, ang whole context siya. Pero di pa na to kalimtan Ben nga sisitan po na po yung knowledge sa scripture. Oo, bitaw. Sabi sa kung mas bright ang tao, mas Nalayo na. layo ra kayo. Sa Ang level. heavenly nga mga matang Oo. compared to sa yutan-on. layo kayo bay. So sada kay tubod nga ako nga imong gi-mention kagay na kay murag nagpahimog example gid si Yeshua ba nga sa iyang pagkatawhanon, sa iyang pagkatao. Wa gyud siya. Iyang ginapakita sa atoa nga tumbukunon gyud siya puro kuan temptasyon. Pwede gyud siya maapektuhan ba? Oh, mo gina sa kung atong unahon gyud nga teacher gyud siya. Oo. Murag ato bitong ako na yung na-acknowledge nga rabbi teacher gyud siya. Every words nga iyang ipaingon kay murag mangita gyud something nga ma-learn something inana bitaw. Murag mindsettings gyapon siya kay mindsetting gyapon siya. Nga inana nga style. And usa pa ako nakita na gyud mo man ako ginagamit usay magwali ko. Oo. Nga usa pa na siya gyud sa pag-represent gyud pud niya sa iyang amahan. No? Nga kabantay ka ng mga bata o kasaban. No, ingon na ba si or nabitay mang Dani bitaw nga amigo nga magkating ta, kating. No, ingon na ba si Papa nga di na maayo ang magkating. Mura kinana ibon nga style ba? Oo. Shallow ra siya bro. Mo na ako pagsabot to na kwan. Tsara kay tungan nga display of kuan ba? Like battle of kuan bitaw minds. Unsa ka taas ang level
sa kay balo sa scripture kay og basta-basta lang tumawan nga tao nga Oh. walay tarong nga knowledge. Ang mga- Dito makabira dito Oo. og mga pangbangil nga. Tas ang offer pa yun ni Satan di ba to der kay grabe katsada nga mga kwan nga offer. Eh kwan nga himon siya dako sa kalibutan, di ba? Dali. Tanan ba? Ang tanan nga mga butang sa kalibutan Oo. ihatag ngadto kaniya kung musimba siya. So, Pero wonder ba kanang nabay mga pangutana nga makagagahom pug kaahana si Yeshua nganong gi-offeran man siya ni Satan nga oo. ang kalibutan nga bali part man siya kay sa John 1:1 in the beginning naa man siya sa sinugdanan. Oo. So apil naa siya sa creation. So nganong pangutana po sa ubander nganong offeran pa man na siya sa kalibutan nga part naa man ka siya sa paghimo. So kato siya, usa man to siya ka murag linlan ni Satanas ba nga abi niya og si Yeshua og iya yung madala. Pero kay ang gigamit ni Yeshua is ang balaang kasulatan. Oo. Ngayang gigamit nga nasulat na sa balaang kasulatan nga pagkatintalo ng anak sa tao. So muna nga di ay? nakabantay na Nasulat nakabantay ba, na gid sa daan. Nakabantay na siya daan. So muna nga iyang gi-rebuke si Satan nga pahawa sa Satanas. Oh. So kay ang gigamit niya ang scripture kay para nga matuman ang scripture gyud. So muna ang nasulat mga na yun. punto diha nga din siya suwa nga no nga gi linla or gi Oh. tintal siya ni Satan. So kato der nga pagtintal ni Satan kang Yeshua der nakuha nito murag na propesya ba to siya? Yes, propesya to daan. Hapon na siya mabasa der kung makakuha So, ka. nana sa mga tagna makita na to sa mga tagna. Wala na tumakwa nitong mga kuan Asa sa na ba? Isaiah, pero kasagara gina sa Isaiah ang mga tagna sa Mesiyas. Sige sa mga nakabaloan paligog comment. Asa na nga verse. Pero ato rin pangitawan sunod. Iyo sa ato So, tagna na gid siya. Na nailong. Nakuha na-amuse ako sa information. Sila ito ba? So, unsa may murag ato ang conclusion na nga question. Pinakauna guro akong una-una na is sabto nyo na itong context sa kuan. Di ba? Importante yung context. Importante kaya sabto na itong context sa unsay ginapasabot sa scripture kay pwede gid siya weaponize bay pareha sa gibuhat ni Satan ba. O di ba nagbalas mo to si Satan na yung verse? Oo. Psalms 91 to yung gikot akong madumduman nga. Di ba ingon ang scripture nga ikaw sa nangon kaniya sa iyang mga anghel nga dili niya anak. Di ba yun maayo gid siya maayo. So dili ang murag conclusion ani bin dili tanan gagamit sa scripture verse. Mga tarong. Tarong. Ano mga sitan lugar. May mga dautan naiga self gain. Joke lang. So mo to no, sabton gyud ang scripture like iyang context o kung sa'y ginapasabot dira. Mumay gani kay nabuhat to ni Yeshua ba. Iyang nadala po iyang na-defend ay ang truth against kang Satan. I mean, para sa mga gusto magtuon og scriptures, maghatan ako og kanang sa ako lang po ning na-learn gid sa kumutuon kag scriptures. Pinakauna, kaning scriptures dili ni about sa imong kagalingon. Oo. Ikaduha, dili ni about sa kalibutanon nga butang. Yes. Ikatulo, dili ni siya about sa pagpangorta-pangorta. No kay uban mga pastors uban kay gabito man nila nga makakuha sila mga tithes and donations and everything. So kaning pastor. Kaning scriptures para ni siya sa Badlong. para-realize ato ang kinatanan makasasala, di taangay luwason, pero giluwas ta Correct. sa iyang gugma. Muna ang Hallelujah. point sa scriptures para sa kuha nga Hallelujah. kay kung wala na si muha nga kung wala na si muha pag mabasa ka og mga scripture verse, masintro ni mong kagalingon narcissistic style. Di siya mao. Anagid. Di ba? Para sa imong yung ganitong love Oo. nasa Corinthians. Sa Di mo na tumao di Dili to no? kwan. Dito siya romantic love. Oo. Kwanto brotherly love to siya. So, nice. last nga pangutana, Yes. nakabot na ita sa last. So, with regards sa pagpili ni Amang Yahweh elder sa sa Israel. So, ang pangutana diri is ngano man nga gipili ni Abba Yahweh ang Israel. Nga usa ka gamay o gayg ulo nga nasud. imbis mapakapili siya sa dakong imperyo o dako nga gingarian nga aron maipadayag ang iyang kaugalingon. Kung anong Israel ang iyang gipili nga dili ubang nasod iyang Oo. gipili elder. So nganong gipili ni Abayawi ang Israel tungod kay
dako kayang gugma ngadto sa mga Israel. Nga naman, una, nga ang Israel tungod kay naa siya kasabutan between kang Abraham sa kang abayawi o kang Abraham, no? Nga diin sa dito sa Genesis nga gi-establish ni abayawi ang covenant ngadto kang Abraham hangtod sa iyang mga kaliwatan. So muna nga naglatay-latay ba from generation to generation ang kining kuan sa to ang magagahom ngadto sa mga Israel. Kay sila ang kasabot sa tong magagahom ni abayawi. Sila ang gipiyalan, gipakitaan sa mga pulong. Salmo 147 bersikulo 19 ug 20. O sila ang gipakitaan si Israel, si Jacob nga kana si Jacob nahimo naman na siyang Israel gumikan sa iyang pagdaog niya sa pakigbugno sa manulunda. Dayon kung lantawon po nato dito sa bagong tugon nga diin sila po'y advantage kaayo ang mga Hudiyo kana Hudiyo gikan man na sa word nga Yahuda sa anak usab ni Israel. Nga unsa po'y advantage mo nila gipiyal pud ang mga pulong ngadto kanila. So muna nga bisan sila guys sila ulo atong mga higayon na pero gipili gyapon sila ni abayawi tungod na sa gitawag nga covenant ngadto kang Abraham. Makes sense siya, no? Nga mura bitaw kay kani ko si ato ang amahang si abayawi. Di mo ginakawalo gyud yung bakak. Yes. Diba? Siligit. Nga so moto siya nga ana nga time siguro der no yan nakitaan si Abraham ra gyud ang qualified or kanang tarong. Tas kanay ding Israel mula na iyahang mga iyahang bunga. Offspring niya. So sa to say gyud nagkadugay nagkalayo sila sa timeline ni Abraham. Normal bisag like dili man siguro Israel lang tanan mo siguro nga time badlungon. Pero tungod kay sa sakto katong tubag ni Elder na sa covenant gid siya. Sa kasabutan niya. Nya faithful ba na si Juan Gud, si Abba. So nasa kuan murag ang verse nga ato ma-associate ana is nasa Deuteronomy 7 verse 7 to 8. Yes. So ang iyon dire elder is Yahweh did not set his love on you nor choose you because you were more numerous than any other people, for you were the least of all peoples, but because of Yahweh loving you and because of him guarding the oath which he swears to your fathers, Yahweh has brought you out with a strong hand and ransomed you from the house of bondage, from the hand of Pharaoh, sovereign of Mitzrayim. So, yes. hallelujah kayo kay motong giingon ni Brother Maki nga dili siya makapamakak. Diba? So, iya yung gituman ayang saad nga gihimo niya between kang Abraham, between kang Isaac, between kang Jacob. Kaya wala niya giluwas ang Israel, pinakauna gawas sa Egypt. So, nahimo siyang bakakaw na to. Diba? Wala siya nituman sa kwan, wala siya ni paggawa sila, wala niya gibuhat ang yang part as Elohim sa Israel. So, wala mo to nga wala niya gipili ang Israel tungod kay gamahanan sila, di ba? Dili siya nana. Kuan sila nga nasud unsa bay qualities nila. Kay ato yung ang prinsipyo pud ni amang Yahweh gyud sugad pa sa una kay dili gyud siya ganahan nga madaig ang tao tungod sa ilang kadaghan, tungod sa ilang pagkagamahanan as nasud. Di ba atong panahon ni Gideon gani? Kay gituman po gid niya iyang kasabutan between kang Abraham ug sa iyaha Brother Ben tungod kay nada Salmo 89:34 nga wala niya lapasa ang iyahang saad ngadto sa kang Abraham. Iyang covenant niya. Hallelujah. Pero sa ako pong kunan na manggod kanang I mean lahi na pod nga ako ala ning paglantaw. Kay nganong Israel sa karon baya ang butang tag sa kadakoonon or sa kanabitawng pinakaluoy gid ba ang Israel kung una-unaon lang before sila nahimog nation dagan nagwatak-watak pa sila. Yes. Dagan pa sila nagian. So more bitog humble beginning. Unsay beginning ni Yeshua? Boss yapon. Di ba? As carpenter. Murag yung ang di ba ka nag-ingon sa scripture nga tanan magpataas ipaubos ang paubos ipataas. Tama. So mura siya ginanayabon nga style ba nga always good humble beginning. Ang first coming ni Yeshua dili harianon sa yuta. Oo. Di ba? Dili na nag-atake ba? So naagi tayo ma-learn something sa way good ni abayawe no
Nga, di ba uban ni grupo der, maingon nga, di ba pasang ginaingon sang lolo sa una ba? Brother Jan, ay kanang Jan. Kung tinood ng inyo Jan, ganong pobre ba mga karon? Di ba? Di ba kasi kara mo sa una sa lolo nga time. Nya, usay is dandan pud. Ginaignan po sa dandan dato dir nga. Kung tinood na inyo anong wala ina magyapon inyong kinabuhi. Ha? Oh, Okay. ganang status. Kung tinood pa na inyo, nganong gamay raman mo. Sa na siya, di ba? Di ba? Mm. Makabantay kita nga. Murag nagi something sa kanang mga humble beginning ba nga. Oo. Kay siguro sa akong malantaw der kay once manggod naa sa tuwatanan magliso der magdako atong ulo ah. Yes. Oo. Oh. Sakto kayo na. Pride gid na siya. Basta inana na nga sitwasyon nga murag kuan kay kita kanang murag karbo kay taba. Oo. So, makita na to ang Israel nga although nga gamay sila pero Oo. humbleness. Oo. Tas atong i-mention na ko gay na nga ang principle gyud ni Abayawe is dili gyud sa gusto nga ang tao is mudako ang ulo nga. Tama. Tungod kay daghan mi. Oh. Tungod kay bantugan mi. Diba atong i-mention kay na der tong panahon ni Gideon, diba? Kana Sa libo ang sundalo, ang to naabot og 300 na compared sa 12,000 ba to ka kontra nila. Nga nakadaog gyapon sila. Oh. Gusto ni Abayawe nga ang tao is mo depend sa iyaha ba. Kana. Muna gusto po niya i-emphasize nga nung Israel iyang gipili tungod kay sa kagamay sa Israel. Oh. Na sila dako nga Elohim. Oh. Yes. Diba? Pero unsa ang ginatudlo sa kalibutan karon? Oh. Sa ligi imong kagalingon. Oh. Anak tumana unsang nasa imong kasing-kasing. Di ba very contradicting kayo Contradicting ka sa ano. sa angay nga kon. Now, ganong ano mag yung pugson kita nga manginahanglan kita usa ka Elohim. Yes. Ganun mag yun. Di ba? Na ikaw dayon sa may murag matubag di mo dagdag question lang. Anong required kita gyud nga Usalig. manginahanglan ta og usa ka Oo. Elohim. Oh, parang ang ato ang kaugalingon masalbar. Mo man ay pinaka kwan kay diha nga nganong nagkinahanglan kita og manluluwas gyud or ato agyong tinuod nga creator para nga ang atong eternal salvation masalbar. Mo gid punto diha. Masalbar ang atong eternal salvation nato kay tanan man ta nga nagkinahanglan kita og mga kinabuhi nga walay katapusan. Oh. Nga bisan pa gani ang kanang ato ang mga kaigsunan nga kadaghanan nangandoy gid ni ana na usaon man nato na nga ato ang makabot na siya. So mora na gingon di sa scripture nga search the scripture para makakaplag ka mo og kinabuhi nga walay katapusan. Hallelujah. Sumala sa John chapter 5 verse 39. Hallelujah, hallelujah. So ako apod sa personal lang ginako nga experience nakakuan ko nabuhi jud ko og mga pila ka tuig pod sa una nga nakinabuhi ko nga walay makagagahom. Oo. Sa ako alam pod nga personal experience dili gud siya fulfilling bay. Dili siya fulfilling kay at every end of my day sigug lingaw ba to kung nabuhat? Unsa may murag unsa may napatoy time gid nga seryoso ko sa akong music sa gawas. Ko'y plano nga so banda-banda na ako, ko'y plano kung saan ako para mo angat-angat ko sa music. Tapos every time nga dagan kay maka-appreciate sa akong music sa gawas, di siya na naka-fulfilling ba? Oo. So siguro sa ako lang personal, unang kinahanglan ko og makagagahom kay mas fulfilling ang akong kinabuhi nga naa siya. Mas naa ko'y purpose nga naa siya. Mas kabalo ko Hallelujah. ako paingon. Hallelujah. Nakoy storya ta ganiha. Akong style gyud gusto gyud ko makabalo sa ako kung natay I mean gusto ko mag-stick sa unsay goal sa ana nga project bitaw. Oo. So karon gyud akong goal gyud makauban gyud ang atong manluluwas kato ang makagagahom no. Hallelujah. So Hallelujah. para sa Andot ko kayo. fulfillment ng akong need. So, tsara kay itong ako, no? Nga points. Gamay nga nasod dako nga Elohim. Oh. Diba ba? So, atong atong naklaro nga nganong ang Israel ang gipili ni Abayawe Oh. nga iyang nasod o iyang katawhan as murag element nga mahatagan o kaluwasan pud ang ubang tao nga dili nga hintil ba. Oh. So, wala ba ikuan? Wala ba kay gusto idungog ato der? Sa mga kwan Nga insights nimo with regards ato? Itong last nga discussion? Oh, wala na ako makuha na to, Brother Ben. Okay na to siya. Pero sa to ang nakuan karon nga si Elder gyud
wala gyud siya nagamit og iyang words. Oo. Iyang gigamit karon ang nasa scriptures. Ay, gakotog Di ba? verse pero may iba. Oh, verse Oo. permente. Nya tawa sa tong gibuhat ni Yeshua dito sa pagtintal siya. Oo. Ang yun, Diba? dapig yun yung scripture. Di ba? Oo. Oh, mugi kuan nga Sana nahitabo gyud. Oo. Now, karon der kay naa naman ta sa ato ang mga manaw kita sa atong questions. Mga kuan lang po der. Unsay mahatag nimo nga mensahe der para sa mga wala pa nakaila ni Yeshua ug ni Abayawe? So, ang ako lang mahatag nga mensahe sa mga nagpadayon pa pag basa o pagtuon sa balang kasulatan o pag-seek sa truth. So, padayon lang gid pagpaminaw sa broadcast diri sa Kahal Yahweh Elohay Abraham Yitzchak Jacob o basa pod og mga scripture dili lang nga magsalig sa King James version kundi mo basa po ta og mga kasaysayan Oh. o uban pa nga mga version sa kasulatan nga labi na gid katong nay ngalan sa ato ang creator nga si Abayawe samot sa kining labot pa sa kining gitawag nga mayong balita Biblia. O kining mayong balita Biblia nag-restore na siya sa pangalan sa ato ang creator. Dayon kining uban pod nga mga scripture kining TIS 2009. So napo diha ang ngalan sa ato ang creator nga si Abayawe. So, Naka-Hebrew kung na daw. katong mga wala scripture, pwede rin po sa i-download po sa tong mga cellphone karon kung na yung mga touchscreen nga cellphone. Kay high-tech naman kay katong kuan nato karon mga kahimanan nato. Oh, daghan po nato ang mga mahimo nga kuan nato makuhaan sa to ang mga source information. Oh. Labi na gid sa mga social media. Oh, ganoon. So, mura na ako ang mapaabot nga to sa to ang mga kaigsunan nga nagapangita pagid sa kamatuoran o nagapadayon sa pagpangita sa tinuod nga pangalan sa to ang creator. Now, karon der, last word nga message der. Para na po ni sa mga believers. Sige. Message para sa mga believers. Para sa mga believers, so ang ako lang makasulti niya na nga katong mga nangundang sa pagpangalagad. So, parayon kita karon mga kaigsunan sa to ang goon kay ang ato ang baptism man god dili lang gid kay say inap lang nga nabaptize ka nga mo na nagina nga makaangkon kag kaluwasan kay ang giiskutan man gud diya sa James chapter 1 verse 25 nga dili lamang nga kita mamati lang kundi pagtuman gayod sa iyahang kasuguan ug kabubuton. So kay ang pagpadayon nato sa atong pagpangalagad is pagbuhat man na siya o pagtuman sa maong plano sa ato ang makagahom sa iyang giya para kanato. So ang ako lang masulti na nga di kita muundang kundi mo padayon ta sa ato ang mga pagsimba nato sa ato ang pagsunod sa iyang mga kapistahan labi na gyud nga paghimo nato sa to ang kaugalingon nga atong i-apply ang pulong niya nga ang kasulatan nag-ingon magod nga ingon dia sa 5:48 sa Mateo nga ingon nga si Amang Yahweh hingpit mausab kita ang mga katawhan. So ang balaod sumala sa Salmo 19:7 nga makahingpit ang pagsunod sa kabalauran nga iya sa to ang creator. So muna akong makasulti sa ato ang mga kaigsunan nga mga believers. Hallelujah. Hallelujah. So mo to, thank you kayo sa pag-accept sa mong invitation der. Salamat. Salamat sa Brother Ben, salamat po sa imo Brother Maki sa inyong pag-host sa ato ang podcast karon nga orasa. Hallelujah. Hallelujah. So mo to no, thank you very much sa pagpaminaw and Hallelujah. Hallelujah.